concluding season. Hindi lang po puro introduction ng ating buhay. Meron pong conclusion ng ating buhay. Meron pong ending ng ating buhay. Kaya sinabi po ni Haring Solomon sa kanyang sinulat, mga kaibigan, sa verse 7, sabi niya dito, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa, at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Darating po yung araw, mga kaibigan, gaya ni Nanay Chali, tayo po ay babalik sa ating Panginoon. Yung buhay po natin na hiniram, babalik po sa ating Panginoon. Maraming mga tao, mga kaibigan, pilit na nilalayuan po ang ating Panginoon. Pag kami po ay nangangaral sa mga lansangan, marami po mga tao tinatanggihan ng Diyos. Ayaw makinig ng salita ng Diyos. Marami daw silang pinagkakaabalahan. Totoo naman po yung marami po tayong pinagkakaabalahan. Inaayuan po natin yung paglapit sa Diyos. Ngunit, kung tutusin, ayaw man po natin o sa hindi, dadating po ang panahon na tayo po ay haharap sa ating Panginoon. Ipagsusulit po natin ang ating buhay sa harap ng ating Panginoon. Darating po yung time na haharap po tayo sa Kanya. Ikaw anong ginawa mo nung nabubuhay ka pa? Tatanungin ka niya. Sabi po sa Bible, kung paano po tinakda sa tao ang mamatay na minsan ang sunod ay paghuhukom. Nakasulat po yan sa Biblia. Mga kaibigan, ayos ko po nga balikan si Solomon. Siya po yung pinakamatalinong tao nung panahon niya. Siya po yung pinakamayaman. Siya po yung pinakatanyag na hari nung panahon niya. Siya po yung pinakahangaan. Ngunit isipin niyo po, sinabi niya dito po sa huling talata sa verse 8, napakawalang kabuluhan. Lahat ay napakawalang kabuluhan. Sabi niya, vanity, vanity. Meaningless, meaningless. Sabi niya, lahat walang kabuluhan. Naisip ko po nung binabasa ko po ito, mga kaibigan. Sabi ko, siya po yung pinaka-tanyag na hari, pinaka-matalinong tao nung panahon niya. Bakit sinabi niya yung walang kabuluhan, walang kabuluhan? Take note po, sinabi niya po ito nung panahon na malapit na po siyang mamatay. At siya po ay matanda na. Alam niyo po kung bakit, mga kaibigan? Sapagkat, ang gusto pong sabihin ni Haring Solomon, a life without God is meaningless. Ang buhay na wala sa Panginoon ay walang kabuluhan. Marami pong mga tanyag na tao, mga kilala, mga makapangyarihan, ang dulo po ng kanilang buhay ay wasak. Marami pong mga ilalang tao. Maraming mga sikat na tao, yung pamilya po nila wasak. Totoo nga yung sinabi niya. Aanin mo yung kayamanan. Aanin mo yung magandang profesyon. Kung wala naman ang Panginoon. Lahat po tayo ay haharap sa ating Panginoon. Ang keyword po nito, mga kaibigan, nito pong aking pangaral, remember your Creator. Alalahanin mo siya. Sinabi po ng ating Panginoon, alalahanin mo siya. Hindi po sinabing para sa amin lang. Sa amin lang, alalahanin namin ng ating Panginoon. Hindi yung mga bata lang, alalahanin mo ang Panginoon, mga bata. Hindi doon sa mga magulang lang, alalahanin mo ang Panginoon. Sinabi po ng ating Panginoon sa lahat, alalahanin mo siya sa panahon ng nabubuhay ka pa. Sapagkat batid po ng ating Panginoon, na lahat po tayo ay maaaranas ng mga kabigatan sa ating buhay, ng mga pagsubok sa ating buhay, ng mga alungkutan sa ating buhay, kagaya po ng nangyari kay nanay. Siya po ay nasa kanyang huling hantungan. Ako po ay nawala ng magulang, batang-bata po. Ako nawalan po ako ng tatay, naulila po ako sa tatay. Malungkot po, masakit, ilang isang kabataan sa murang edad ay mawalan ng isang ama. May mga pagkakataon na hindi ko matanggap. Alam ko, baka ngayon po, meron po dito na hindi matanggap. Masakit po talaga. Kaya sabi ng ating Panginoon, alalahanin mo siya sa panahon na puno-punuan ng problema, sa panahon na puno-punuan ng pagsubok.
Marami pong mga ilalang tao kung tutusin nasa kanila po yung katanyagan, yung kasikatan. Ngunit ano pong nababalitaan po natin, may mga ilalang pong tao nagpapakamatay po sila dahil hindi po nila nakayanan yung mga problema. Dahil ang totoo mga kaibigan, sa kabila ng lahat ng bagay na meron sila, ang totoo po ay hindi po sila masaya. Ang Diyos lamang po ang kompletuhan at kakontentuhan ng buhay. Kaya sinabi po ng ating Panginoon, alalahanin mo siya. Kaibigan, alam ko, sa oras na ito may plano ka sa buhay mo. Kung bakit ka nagtatrabaho, kung bakit ka nagsisikap, gusto mong magkaroon ng magandang kinabukasan ng iyong pamilya, ang iyong mga anak. O kaya naman, estudyante ka, kaya ka nag-aaral, gusto mong magkaroon ng bright future. Lahat po tayo ay may mga plano sa ating buhay. Ngunit nais ko pong sabihin sa inyo sa oras pong ito, sa gabi pong ito, na meron pong mas dailang plano ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Bakit po mas daila po ang plano ng ating Panginoon? Sapagkat batid po natin lahat, na lahat po tayo ay babawian ng buhay. Hindi po natin alam kung kailan, kung mamaya o sa susunod. Si Nanay Charing, actually hindi niya alam na ito na pala yung time na babawiin ng Panginoon ang aking buhay. Hindi po natin alam. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, o sa susunod. Hindi po ako nananakot. Lahat po tayo ay pwedeng bawian ng buhay. Ngunit kaya po ng sinabi ko kanina, meron pong mas dailang plano ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Mga kaibigan, nais ko pong muling magbasa po ng talata sa Bible. Sabi po sa 1:3-16, sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Ngayon ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, na kung sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, bagkos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan po ang plano po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Mga kaibigan, sabi po sa Bible, dalawa lang daw po ang pupuntahan ng tao pag siya po ay namatay. Ang katotohanan po, mga kaibigan, dalawa lang daw po sabi po sa Biblia, ang pupuntahan ng tao pag siya po ay namatay. Ang una po ay langit, para sa mga taong kumilala, sumampalataya, naglingkod sa ating Panginoon, nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Sa langit daw po mapupunta ang tao yun. Nakakatuwa, kakwentuhan ko po si Sister May kanina. Si Nanay Charing po, bago po siya, yung mga nakaraan, nasa church po siya, nakakausap po siya ni Pastor Alvin. At alam ko na siya po ay tapat sa ating Panginoon. Siya po ay kumilala sa Kanya. Siya po ay tumawag sa Kanya. Si Nanay po ngayon ay nasa piling na po ng ating Panginoon sa langit. At ang nakakalungkot po mga kaibigan, sabi po sa Bible, ang pangalawa pong pupuntahan ng tao pag siya po ay namatay. Wala pong iba kundi ang impyerno. Para sa mga taong di kumilala, naglingkod, hindi nagsisi sa kanyang mga kasalanan at hindi tumanggap sa ating Panginoon. Ang sabi rin po dito sa Biblia mga kaibigan, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Hindi po yung kamatayan dito sa lupa. Ang sinasabi po sa Biblia na kabayaran sa kasalanan ay kamatayan po, doon po sa impyerno. At ang mas nakakalungkot mga kaibigan, sabi rin po sa Bible, walang matuwid, wala ni isa. Lahat po ay nagkasala sa paningin ng ating Panginoon. Kung lahat po tayo ay nagkasala mga kaibigan, lahat po pala tayo ay dapat mapunta at mapahamak sa impyerno pag tayo po ay namatay. Ngunit salamat po sa ating Panginoong Hesus. Dahil sa pag-ibig niya sa akin at sa iyo mga kaibigan, sabi po sa talatang ating binasa, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan kung kaya't ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, na kung sino mang sumampalataya ay sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Alam niyo po ang ginawa sa ating Panginoong Hesus, binugbog, dilatigo, pinahirapan, inao sa krus ng walang kalaban-laban, 2,000 taon na po ang naaaraan. Sa gitna po ng tila isang maras na digmaan, si Jesus po yung hari, na puno ng dugo ang kanyang katawan. Puno ng tinik, sinabit sa kanyang ulong nasasaktan habang narinig ang sigaw ng kanyang mga itinuring na kaibigan. Ipako, ipako. Yan po ang tunog na gumimbal.
Ipako ang mga anghel nagkagulo sa senaryong hindi lohikal. Ipako. Yan po ang litrato ng tunay na pagmamahal. At sa mga oras na yon, sa kanyang balikat ipapapasa ng isang krus na mabigat pa sa kanya, habang unti-unti siyang nadarapa. Isa, dalawa, tatlo, lima, ilang beses pa, hindi na maalintana. At sa wakas, nandoon na po siya sa bundok ng Kalbaryo. Inilabas ang mga pako, isa, dalawa, tatlo, tinaas siya, inangat siya, tiniis niya po yung pagmamaltrato. At sa mga oras na yun, narinig po ng mga nagkaantyaw ang mga sundalo. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, tapos na. Yun po ang sambit niya. At sa pagsambit niya po ng tapos na, doon niya po nagsimula. Simula upang palayain po tayo sa ating mga kasalanan. Bigyan po tayo ng pag-asa sa ating mga pagsubok na pinagdadaanan. Bigyan po tayo ng kagalingan sa lahat ng ating karamdaman. At higit po sa lahat, bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Ang tanong po mga kaibigan sa oras na ito, nais mo bang tanggapin yung regalo ng Diyos? Yung buhay na walang hanggan na kanyang inaalok. Kung ikaw, kaibigan, ay naririnig mo to, pwede po bang, kung nais mong tanggapin yung regalo ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan, pwede po bang pakitaas ang inyong isang kamay kung nais mong tanggapin yung Panginoon bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ang buhay na walang hanggan na kanyang inaalok? God bless po. Sino pa po nagnanais? God bless po. Sa bawat isa, yung iba po, kayo po, nais niyo po bang tanggapin ang regalo ng ating Panginoon? God bless po. Thank you po sa lahat. At ito na po isa-isa pa, malamang po yung iba ay nahihiya pong magtaas. Kaibigan, sa oras na ito, kung nais mong tanggapin yung regalo ng ating Panginoon, yung buhay, yung panibagong pag-asa, yung buhay na walang hanggan na kanyang inaalok, sabayan mo itong munting panalangin na to. Ito po ay panalangin na pagtanggap sa ating Panginoon. Isipin mo na personal mo itong panalangin. Isipin mo na ang Diyos ang kinakausap mo, gagabayan lamang kita. Kaibigan, hindi po ito panibagong relihiyon. Sapagkat lahat po tayo ay merong mga relihiyon na pinapanigan. Nire-respeto po namin yun. Ang pinakamahalaga po ay meron po tayong relasyon sa ating Panginoon. Kaibigan, repeat after me this prayer, and I believe after this prayer, your life will never be the same again. Simulan mo ang panalangin na to. Isipin mo ng Diyos ang kinakausap mo. Simulan na natin. Ulitin mo, sabihin mo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Na makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Sa iyong pag-ibig. Sa iyong pag-ibig. Sa iyong pag-asa. Sa iyong pag-asa. Na inaalok. Na inaalok. Patawarin mo po ako. Tawarin mo po ako. Sa lahat. Sa lahat. Ng aking mga kasalanan. Ng mga kasalanan. Mula po nung pagkabata. Ng pagkabata. Hanggang sa edad ko po ngayon. Hanggang sa edad ko po. Tinatanggap kita. Tinatanggap. Bilang personal. Bilang Na personal. Panginoon. Na Panginoon. At tagapagligtas. Tagapagligtas. Ng aking pong buhay. Aking pong buhay. Upang sa muli mong pagbabalik. Sa muli mong pagbabalik. O sa oras man. Sa oras mo. Na ako po. Na ako po. Ay bawian mo ng buhay. Bawian mo ng buhay. Ikaw po. Ikaw po. Ay aking makasama. Aking makasama. Yan sa langit. Yan salamat. Po ang aking panalangin. Pang panalangin. Salamat sa aking napakinggan. Sa akin na Panginoon. Sa dailang pangalan mo po. Dakilang pangalan. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Amen po. Maraming pong salamat sa mga seryoso pong tumanggap po sa ating Panginoon. Kaibigan, dahil tinanggap mo ang ating Panginoon ngayon ay anak-anak niya. Bakit ko po nasabi? Alam mo, tatanungin nyo, Brad, di ba lahat naman tayo anak ng Diyos? Pag binasa niyo po yung Bible, mga kaibigan, mali po yun. Pag binasa niyo po yung Bible, sa Genesis pa lamang po, sabi po doon, in the beginning, God created the heaven and earth. Nung pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Nilikha ng Diyos yung mga bundok, yung kalangitan, yung karagatan. Nilikha ng Diyos yung mga hayop. Maging yung mga tao po, tayo po ay nilikha lamang ng ating Panginoon. Isa lang po ang anak ng Diyos, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ngunit ang Panginoong Jesus na po ang nagsabi sa John 1:12, kung sino man pong tumanggap sa Kanya, ay nagkaroon na po ng pagkakataon na maging anak ng Diyos. Kaya po kanina, tayo po ay nanalangin ng pagtanggap. Tinanggap natin ang ating Panginoon. Ngayon po tayo po ay anak na ng ating Panginoon. Kaya God bless po sa bawat isa sa gabing ito. At patuloy po natin sariwahan yung mga ala-ala na kasama po natin si Pinapaging Nathan. anak ay tagapagmana Ulitin ko po, ng Panginoon. ito po ay parte lamang po ng season ng ating buhay.